Sa atin dito sa Proverbs. Proverbs chapter 16 verse 3. Sabi dito, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Let's pray. Panginoon, pong salamat sa inyong binigay na oras. Kami po ulit ay lumalapit sa inyo na bigyan po kami ng wisdom at nawa, Panginoon, ay mangusap po kayo sa amin sa bawat isa. Dahil po namin, Panginoon, na maging pagpapala po ito sa amin. Kayo po yung magbigay, Panginoon, ng kalakasan sa amin, Panginoon, na kayo po yung patuloy na maggabay, Panginoon. Dahil po namin, Panginoon, na nawa ay maintindihan po namin to at kayo po yung mapuri, Panginoon, this time, Panginoon. Dahil po namin, Panginoon, na nawa ay gamitin niyo po ako bilang instrumento lamang, Panginoon, at patawarin niyo po kami, Panginoon, sa nagkapong kasalanan. Ito pa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino yun? Yeah. So sabi dito sa verse 3, commit thy works unto the Lord. So ano nga ba ibig sabihin ng ayun, commit? Sabihin, i-commit natin sa Panginoon yung ating gawain or plano. So meron tayong dito, binibase, yan, nag-base tayo sa Bible na yung hope versus plan. Yan. So saan tayo pipili doon? Sa hope ba or sa plan? Okay. Ang sabi dito sa verse 3 na commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Yan. So yung hope, doon tayo nagkakaroon ng faith sa Panginoon. At yung sa plan naman, dito tayo nagpaplano para mangyari yung isang bagay na maging maayos, maging maganda yung resulta. Kaya nga meron munang plano bago tayo execute yung isang bagay. Kaya nga lahat ng mga naging successful, may plano talaga muna. May plano muna. Hindi pwedeng mag-i-start ka na walang plano. Kaya nga yung iba, nagsasabi sila na plano muna bago mo na gawin yung isang bagay. Ganun. Kaya kasi nga, parang mas makita mo na agad kasi may visualize mo na agad. Yan, sa pag-drawing, sa paggawa ng bahay, yan, mga architect. Yun, makaplano natin agad. And dito sa naman, sa pagiging, yung magkakaroon tayo ng pag-asa sa Panginoon. Kasi, titingnan natin dito kung mangyayari ba yung plano natin. At hindi natin alam kung possible, kalooban ng Panginoon or hindi. Kaya ang sabi dito sa verse 3, na commit thy works unto the Lord. After natin magplano, ang Diyos na yung bahala kung kalooban niya ba or hindi. Pero kasi kung humingi tayo ng Panginoon ng wisdom, bago natin gawin yung isang plano para mangyari yon, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon, yung plinano natin ay kalooban niya. Kaya nga yung kumbaga, bibigyan na tayo ng Panginoon ng diskarte para yung paplanuhin natin mangyari. Ganun. Kaya laging hinihingi is wisdom. Lahat ng mga bagay is wisdom talaga kailangan natin. Kaya dito, kadalasan ay tumutugon tayo ng hindi naniniwala kapag ang buhay ay hindi gumagana tulad ng inasahan natin. So, minsan, yung kumbaga kapag hindi na gumagana yung isang bagay, parang na tayo, yung pag-asa natin is wala na. Hindi na tayo nagtiwala sa Panginoon. Kasi itong plano na to, kaya like for example, yung parang nangyari sa akin, yan, parang ang dami nangyari, kalauban pa kaya? Parang gano'n, yung parang mag-iisip tayo na kalauban kaya ng Panginoon to. Mga gano'n, kapag hindi lang nangyari. And then, hindi natin naintindihan na ang mga paraan ng Diyos ay hindi ang ating mga paraan. So hindi pwedeng laging paraan natin. Kumbaga laging paraan lagi ng Panginoon, hindi yung ating sarili. Kasi nga ang Diyos yung gagawa. Kaya ang kanyang mga plano para sa atin ay maaring wala sa daan na ating tinatahak o inaasam ng ating lakbayin. So yung kumbaga kapag yung plano ay lang minsan lang siya mangyari. 'Di ba karamihan na mga nagpaplano ay yan, mga professional.
may mga experience na. Pero yung mga bata pa lang, hindi pa sila masyadong nagpaplano. Hindi pa kasi nila na-experience. Pero kapag na-experience na, ando na din yung sinasabi nila na charge to experience. Nag-fail ako dito, hindi ko na dapat gawin ulit kasi nag-fail na ako. Kaya yung mga professional, mga may mga experience na, nagpaplano na sila lagi, especially yung mga architect. Yan. So, kailangan nila yung bahay ay tama yung bakal. Yan. Tapos titingnan din nila yung lupa kung kaya ba niya. 'Di ba may mga ganung sitwasyon? Meron kasing malambot na lupa, meron din yung matigas. Kasi kung mag-build sila doon, possible na masira din. Kaya nga may plano. At kapag walang plano, mag-fail siya. Pero salamat sa Panginoon dahil meron yung faith na yung mayroon tayong hope, meron tayong pag-asa na possible na mangyari once na pinag-pray natin. At ngayon ay dapat tayong magtiwala yan, na ang plano ng Diyos ay yung pinakamahusay niya kahit na hindi itong mukhang possible. Ganun. Kaya nga, yung kumbaga nagbe-base lang tayo sa plano ng Panginoon, hindi dun sa plano natin. Kaya nga kapag magpaplano tayo, kailangan muna talaga na mag-pray muna. Pray, yan, humingi ng wisdom kung paano to planuhin, ganun. Kasi kung hindi natin pinag-pray, hindi tayo nag-pray na magplano na tayo, hindi siya possible na kalooban ng Panginoon kasi hindi natin pinag-pray. Ganun. Kasi nakipag-uusap tayo sa Panginoon, nakipag-interact tayo sa Panginoon kapag nagpe-pray tayo sa Panginoon. Kaya nga, kapag pinag-pray, tapos execute, tapos makita natin doon yung resulta, yun yung kapangyarihan na ginawa ng Panginoon. At ang layunin natin ay ipagkatiwala ang anumang ginagawa natin sa Diyos sa puntong iyon. Makita natin na ang ganap ng pagsuko at ganap na kagalakan ay masaya. Yan. Kaya nga, yung pag pinagkatiwala natin sa Panginoon, hindi na tayo mababalisa. So, nagplano na ako, Panginoon, ginawa ko na yung best ko. Ito lang yung kaya ko. So, yun na yung gagawin ko. At kaya dapat yung kumbaga yung umaasa tayo sa Panginoon na ang Diyos lahat yung gagawa. At malaki man ito or maliit. Yan. Kasi sometimes kung lang tayo sa maliit lang tayo nagtitiwala, or especially pag malaki yung problema, doon lang tayo nagtitiwala. Pero pag maliit lang yung problema or maliit lang yung plano, ay kaya ko na to. Ano. Pero parang sinasabi dito na kailangan mo ng balance. Kumbaga, maliit man or malaki. Kaya nga kung tingnan natin yung principle sa Bible na pagkakatiwalaan ka, kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, kakatiwalaan ka rin sa malaki. Ganon din sa problema na kahit maliit man ito, lalapit pa rin sa Panginoon, na kahit malaki ito, lalapit pa rin sa Panginoon. Kasi yung principle na tawag ito, yung kahit maliit, same lang din sa malaki. Kasi kaya mo na siyang i-handle yung maliit na bagay kung sa principle sa pagkakatiwalaan tayo sa Panginoon. Pero kapag yung problema na or napakalaking plano, ang Diyos na yung gagawa. Lalo kapag napakahirap. Yan. So dapat nating ipagkatiwala ang mga ito sa Diyos at kumbaga tumingala tayo sa Panginoon. At dahil ang Diyos ang may hawak sa kapangyarihan sa lahat ng bagay at walang mahirap kung umaasa tayo sa Kanya. Yan. Kaya kapag umaasa tayo sa Panginoon, wala nang mahirap eh. Wala nang mahirap kasi nga ang Diyos makapangyarihan na siya. Kaya nga kapag yung hope natin, ang Diyos na yung bahala. Dapat kapag ang Diyos na yung bahala, ang Diyos na yung bahala. Hindi pwedeng ang Diyos na yung bahala pero kinakabahan pa rin. Ano kaya to? Ganun. Merong time na ganun, pero sabihan ng Panginoon, kailangan tayong ma-remind. Nga. Parang nakakasawa din na paulit-ulit naman. Paulit-ulit. Bakit paulit-ulit na-remind? Siguro, laging paulit-ulit, kaya nare-remind lagi, siguro hindi na-apply. Diba? Baka hindi na-apply, kaya paulit-ulit na naririnig. Parang, yun yung kailangan natin.
Kaya nga minsan nare-realize din natin na nga no, kailangan mo na talagang ma-remind ulit. Kaya sabi dito sa Psalm chapter 55 verse 22. Yan, sabi dito, Psalm 55 verse 22 na cast thy burden upon the Lord. Yung mabigat na problema natin. 'Di ba kanina commit thy works. And ngayon, cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. So, ang Diyos na yung gagawa. Kasi kanina, commit thy works. Ngayon naman, cast thy burden. So, yung sa plano natin, and then, ngayon, dahil nga, pinano na natin, at umasa na tayo sa Panginoon na ang Diyos yung gagawa. Tapos kapag dumating naman yung time, yung burden na medyo mahirap, ganyan, ibigay lang natin sa Panginoon. And then sa Matthew chapter 11 verse 22. Matthew chapter 11 verse 22. Pakibasa ako. Kung nahanap niyo na. Para meron tayong participations about it. Matthew chapter 11 verse 28. Ang sabi diyan. Yan. So ang ganda, 'di ba? Nasabi diyan, come unto me. Lumapit tayo sa Panginoon. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yan. So, kapag nagplano na tayo, meron tayong pag-asa sa Panginoon, binigay natin yung burden natin sa Panginoon, at mas lalo tayong lumapit sa Panginoon, magkakaroon tayong ng rest. So, sa una, nababalsa tayo kasi ang hirap planuhin. Tapos, bibigay ba natin yung hope natin sa Panginoon, tapos yung burden natin. Pero sa dulo, ang sabi ng Panginoon na, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan tayo ng kapahingaan. Kasi once na binigay na natin sa Panginoon yung ating ginawa, ating plano, ang Diyos na yung gagawa sa atin. At napakasarap sa feeling na kapag nangyari yon, ang sarap ng matulog, sarap ng magpahinga. Kaya kapag natapos yung isang trabaho, natapos yung isang gawain, ganun, tapos magpapahinga ka na, ang sarap, di ba? Fulfillment. Ganon din sa Panginoon, na kapag tayo ay binigay natin yung ating plano ganyan sa Panginoon. Kaya sana ngayong araw, lahat ng ating plano, huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-isip. Bigyan natin yung plano natin sa Panginoon ngayong araw na to. At saka yung pakiramdam na yung matulog ka, magtatrabaho ka, ang Diyos na yung gagawa. At kasi nga, andun na yung pangako niya sa atin, nabibigyan niya tayo ng rest. Kaya nawa ay maging maging prayerful sa Panginoon, kasi dun lang tayo lumalakas, dun lang tayo nagiging mas matibay, 'di ba, sa pananampalataya na rin natin. Tayo manalangin. Let's pray.